Hello, we're done na po sa ating Bible reading. 1 Samuel, chapter 17 hanggang chapter 20. So dito po, sa chapter 17 ay doon sa time na napatay ni David, si Saul. So dito po nun, ang isa sa mga nakita po natin na kapag talagang kilala mo ang Diyos mo, kilala mo yung pinaglilingkuran mo, no? Wala pong gulayat na hindi mo kayang harapin. At hindi po, hindi ka lalaban dahil lang sa may sandata ka or malakas ka or nasa tamang edad ka na. Hindi po eh. Si David po, no, siya ay bata, siya ay um, hindi naman po, I think the life of David is so simple. Kasi nga po, nag-aalaga siya ng mga tupa, no? At siya po ay inutusan lamang ng kanyang ama na uh, ihatid. No? Hinatiran po ng pagkain ng kanyang mga kapatid at uh, pinabili na ng kanyang ama na uh, pag-uwi niya ay magdala ng ebidensya na siya ay galing nga po doon. Pero hindi po niya napigilan ng marinig niya itong si Goliath na uh, nilalait, no? Itong mga lingkod ng Panginoon na buhay, no? Ang Diyos na buhay na si Yahweh. Hindi po nagpanting siguro yung kanyang tainga dahil hindi niya lubos maisip or hindi niya kayang pakinggan yung panglalait, no? Una kay Lord, kay Yahweh, at doon sa mga lingkod niya. Kasi kilala niya ang Diyos. So alam niyo po, pag kilala mo ang Diyos, you will never accept, no, the wrong word, no, the wrong words, especially to yourself too, no? At hindi ka lalaban dahil malakas ka, hindi ka lalaban dahil lalaban ka kasi kilala mo ang Diyos. Kilala mo ang Diyos, kilala mo siya at yung kaya niyang gawin. So God will use your skills, no? Ang skill po ni David nung panahon na yon ay pagtirador lamang. Hindi ko nilalaman kasi lahat ng skill ay pwedeng magamit para mag-glorify ang Lord sa buhay po natin. So whatever you have now, no, gamitin mo, ihasa mo, at ipagamit mo sa Diyos. So my highlight here is, you need to know very well kung sino ang pinaglilingkuran mo. Ang Diyos na makakagawa ng lahat. And wala pong bagay at walang gulayat na hindi mo kayang pagtagumpayan sa buhay mo. Because God will bring you courage, will give you courage, God will give you confidence, and God will deliver you. Amen po ba? Will deliver us. Kasama po ako. Amen. And let's continue po to turn our eyes on Jesus, who already won the battle, the world for us. He already talagang uh, overcome the world for every one of us. So that's my highlight for today. I hope na bless po tayo, and let's continue to read and meditate the Word of God. God bless.